Mga tol, hindi ako pro BBM, hindi ako loyalist, hindi rin ako pro Duterte, hindi rin naman ako DDS mga kapatid 'no. At eto nagustuhan ko lang yung sinabi rito ni PBBM. Kahit na alam kong after ilang taon aalis din 'yan at papapalitan ng bago. Pero eto yung dapat sinasabi ng isang presidente sa kanyang bansa. 'Yan oh, pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Iginiit ni PBBM sa paggunita sa araw ng kagitingan mga kapatid. At kung titingnan mo nga tong ano niya, "Huwag magpapaapi sa sariling bakuran," sabing gano'n. Gano'n din naman mga tol panatang makabayan, lupang hinirang. Sabihin mo nga dun sa mga pro-China, i-review nila yung lupang hinirang natin mga kapatid. Yun ang dapat isa-puso nila eh. Masyado kasi silang nagpapadala doon sa kanilang mga iniidolong mga politiko na may isa pang nag-comment eh. Ang laki ng pasasalamat ko kay Duterte kasi yung pamilya namin lagi nakakauwi ng payapa sa gabi, wala kaming pangamba. Kaya ang naging sagot ko na lang sa kanya, sa Diyos ka magpasalamat kung walang nangyari sa iyong masama. Hindi kay Digong. Hindi ka naman binabantayan ni Digong eh. Di ba? Ay naku po, di ba? Nawala na yung ano nila sa Diyos na gumagabay sa kanila eh. Nabigay na yung tiwala din pinapasalamatan nila kay Duterte na eh, di ba? Anyway mga kapatid, panoorin natin to, bigyan natin to ng reaction video mula sa UNTV News. Kung ikaw ay bago pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Rosalie, ano ang binigyan diin ni PBBM sa paggunita ng Araw ng Kagitingan? Ella, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan na harap ang Pilipinas sa sari-saring hamon. Kabilang na ang mga banta sa sovereign rights ng bansa. Actually, maraming hamon talaga kinakaharap ang bawat Pilipino. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, lahat tayo mga kapatid. Araw-araw, problema natin, di ba? Pagharap sa hamon ng buhay, makakain natin sa araw-araw, di ba? Tapos banta ng terorismo, banta ng mga mananakop mga kapatid, napakarami. Kaya kung si PBBM lang mag-isa, actually talagang hindi niya kakayanin. No? Sama-sama pa lahat-lahat ng mga ahensya ng gobyerno, hindi nila kakayanin kung ang mga masang Pilipino, kung ang mamamayang Pilipino ay tinutuligsa sila mga tol. Kasi ganun ang gustong mangyari ng mga detractors nila. Para sisihin ng mga mamamayang Pilipino yung mga namumuno ngayon at ipapalit sila. At sila naman ngayon yung pwepwesto ulit sa kapangyarihan. Lahat ng gusto nila magagawa nila. Gusto nilang kaibiganin ulit ang China, papasukin ang China rito, ipamigay na lahat ng isla natin, gagawin nila yan mga tol. Wala silang pakialam sa bansa natin mga tol. Ang gusto nila manatili sa pwesto, manatili sa kapangyarihan. Yun yung gusto nila mga tol. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ika-82 araw ng kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar, Bataan. Ginugunita ang araw ng kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtamuna ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay pa sa Presidente, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi rin makatwiran o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Mensahe nito sa mga kababayan, kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. Diba? Alam mo mga tol, yung pagtanggap mo pa lang sa ginagawa ng China dito sa mga mangingisda at saka sa mga sundalo natin, nagpapasupil ka na agad nun. Yan sa mga pro-China. Yung tipong nakikita na nga nilang nang water cannon yung China pero todo tanggol pa rin sila. Nagpapasupil na sila nun. Ano pa bang masatawag mo dun, di ba? Wala na, sumuko na sila mga kapatid. Okay lang, pasok na kayo China. Di ba? Hindi nga, no comment nga sila sa ginagawa ng China mga tol eh. 'Di ba? China pa ang tama sa kanila. Pilipinas pa nagpo-provoke. 'Di ba? Nakakainis pa ngayon. Salamat sa info. I love you attorney. May gumaganon-ganon pa sa comment section ng putek.
Pinagtatanggol na nga yung bansa. Pinagtatanggol nung attorney mo yung bansang nangaapi sa Pilipinas. I love you, attorney ka pa. Langya ka talaga. May mga ganun mga tol. Tignan nyo na lang sa comment section pag nanonood kayo sa channel nila. Ako tinitignan ko lang yung mga info eh. Ay grabe. Ang dami talagang mga pro-China. Kasabay nito, kinilala ng presidente ang armed forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinagutos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din, pinagsusumite niya ang mga departamentong ito ng rekomendasyon kaugnay nito. Bukod dito, ipinahayag yan o, mga bayaning Pilipino natin yan mga kapatid. Napakatatapang yan. Malakas ang paniniwala ko sa kanilang kayang-kaya nila eh. Kulang lang talaga tayo sa gamit. Kasi ang labanan ngayon mga tol, hindi na mano-mano eh. Hindi na mano-mano, hindi na armas-armas. Talagang malakihang mga modern weapon ang gamit mga tol. Hindi na katulad nung dating WW1 at WW2. Ngayon hindi na. Hindi ng presidente na dinodoble nito ang operational capability ng militar upang matiyak ang kanilang security sa pamamagitan ng pagbili ng angkop na equipment. Samantala, kasama naman sa pagunita ng Araw ng Kagitingan dito sa Pilar Bataan ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Japan. Balik sa iyo, Ella. Yan o, Estados Unidos at Japan, yan dalawang bansang yan, mga sumakop din sa atin yan mga tol. Part of history yan, hindi na natin mabubura yun. Pero past is past. Ngayon, kaalyado na natin sila at kaalyansa na natin sila. Kaya andirito sila Pilipinas. Kaya ang ginigiit na mga pro-China, in our history daw, hindi daw naging threat ang China. O di hindi. Sa past natin yun. Pero hindi pa tapos ang mundo. Gumagawa pa lang sila ng history nila mga kapatid. Wag sabihin ng mga pro-China na hindi nila kinikilala na ang 1 year ago, 1 month ago, 1 week ago at 1 day ago ay part ng history. Part ng history natin mga kapatid, isinadsad ni ERAP ang BRP Sierra Madre noong 1999 dahil tugon niya yan. Actually, hindi nga lang BRP Sierra Madre ang isinadsad meron pang isa dun sa may Scarborough Kaso yung isa, pinahila na, pinatanggal na. Ang natira lang yung BRP Sierra Madre, part ng history yun mga tol, 1999. Part ng history yung nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough dahil ulit sa China. Part ng history 2016 o 2013 naghain tayo ng reklamo sa dahig at 2016 nanalo tayo. Part ng history yan. Bakit hindi tinitignan nyo ng mga pro-China as part of history? Ang tinitignan lang nila yung talagang total past na. Ang sinasabi nila sa history natin, hindi naging threat sa atin ng China, Japanese, Americans. Tanga ba kayo? Hindi nyo ba kinikilalang part of history yung 10 years, 20 years ago? History na rin yan Masusulat na rin yan sa libro. Bakit may BRP Sierra Madre dyan? Anong dahilan? Isinadsad ni ERAP yan bilang tugon niya sa ginagawang pananakop ng China. Bakit tayo naghain ng reklamo sa dahig? Permanent Court of Arbitration. Bilang tugon natin sa China kasi inaangkin yung ating soberanya. Hindi ba history yun? Di ba? Yung mga pro-China talaga no? Maraming salamat, Rosalie Coz. Di ba? Ganun dapat mga tol Ang presidente, hindi tayo papaapi. Di ba nga? Kantahin nyo yung lupang hinirang. Ano ba yung sinasabi natin doon? Diba? Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Aming ligaya na pag may mang-aapi. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Handa nating isakripisyo ang lahat mga kapatid para lang sa ating bansang Pilipinas anong ginagawa ng mga taksil sa bayan? Diba? Nakarinig lang ng trouble peace na tayo. Sige na, gawin nyo na yung gagawin nyo. Well anyway, bilang isang Pilipino, ikaw wag ka magiging taksil sa iyong bayan mga kapatid. Paglaban mo yan sa isip, sa salita at sa gawa. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.